Magandang araw sa ating mga kamatalino at kamatyaga. Ngayon naman po ay atin naman pong aaralin ang vertical and horizontal asymptotes of rational function. So, samahan niyo po ako na unawain ano po ba yung asymptote. So, pag sinabi po nating asymptote is a line or a curve that the graph of a function gets close to but does not touch. Okay po? So, gets closer and closer pero hindi po sila magta-touch. So, ito po yung mga example ulit ng rational function na gagamitin natin. Ito yung mga rational function na ginamit po natin doon sa finding the domain and range. Okay po? So, again, meron po tayong f of x equals x squared minus 1 all over x. And then we have g of x equals x minus 4 all over x minus 6. We have also h of x equals 2x plus 1 all over x plus 5. I of x equals x all over x plus 1. And j of x equals x squared minus 5x minus 6 all over x squared plus x minus 12. Okay po? So, ngayon po, unahin po muna natin yung vertical asymptote. So, in vertical asymptote, f of x is a rational function and defined by f of x equals g of x over h of x, where g of x and h of x are both polynomials. So, if there is a real number as such that h of x equals 0, provided that g of x is not equal to 0, then the line x equals a is a vertical asymptote of the graph of f of x. Ibig sabihin daw po nun, kapag yung x na yon, yung nagpa-0 sa ating denominator, yun po ang ating vertical asymptote. Okay? So, kanina po or sa atin pong last video, no, sa finding the domain, kung ano po yung nakukuha nating value ng x, ine-accept natin. Pero dito po hindi. Kung ano yung masusolve natin na value ng x, yun po ang ating vertical asymptote. At ang focus pa din po natin ay denominator. So, i-equate lang po natin sa 0 ang denominator. So, here, since ang denominator natin ay x, so equate lang natin sa 0, x is equal to 0. Yan na po mismo yung ating vertical asymptote. Okay? Because that will make our function undefined. Okay? Vertical asymptote, x is equal to 0. Okay? Ganun din po sa ating g of x equals x minus 4 over x minus 6. So, ang denominator po natin ay x minus 6. Equate lang po natin yung x minus 6 sa 0. And then x equals negative 6 will become positive 6. Okay? So, the function is not defined for x equals 6. Paano po? Kasi, kapag sinubstitute natin yan dito sa denominator, 6 minus 6 is equal to 0. Magiging undefined na. So, kung ano po yung value ng x that will make our function undefined, yun po ang ating vertical asymptote. So, meaning, ang vertical asymptote natin dito ay x equals positive 6. Okay? So, next naman po, punta po tayo sa ating third rational function. H of x equals 2x plus 1 over x plus 5. So, dito naman po, ang ating denominator ay x plus 5 equals 0. Then, we have x equals positive 5 will become negative 5. That will be the value of x that will make our function not defined. So, therefore, the vertical asymptote x is equal to, this is negative 5. Okay? Yan. Next, we have b equals I of x equals x over x plus 1. So, ang denominator po natin dito ay x plus 1. Equate lang po natin sa 0. Then x, positive 1, x equals positive 1 will become negative 1. Okay? So, the function is not defined for x equals negative 1. So, therefore, x equals negative 1 is our vertical asymptote. Okay? And last one, we have j of x equals x squared minus 5x minus 6 over x squared plus x minus 12. Okay? So, anong gagawin natin? Since ang denominator natin ay x squared plus x minus 12 equals 0,
kukunin lang natin or factor out natin. So, ang factors nito ay x plus 4 times x minus 3 and then equate lang din po natin sa 0. We're going to solve for x, no? X plus 4 equals 0 and x minus 3 equals 0. Okay? So, x equals from positive 4 will become negative 4 and x equals from negative 3 will become positive 3. Okay? So, therefore, ang function po natin ay undefined for x equals negative 4 and x equals positive 3. So dahil yan, ang naging values ng x na magiging undefined ng function, yan po ang ating vertical asymptote. Okay? So, that's all for the vertical asymptote. So, punta tayo sa ating horizontal asymptote. So, ang horizontal asymptote naman po, mayroon tayong tatlong cases dito na titingnan natin yung degree. Okay. So, if f of x equals g of x, ang atin pong first case, kapag daw po ang pinakamataas na degree ng denominator ay mas mataas sa pinakamataas na degree ng numerator, automatic ang case po natin ay number 1, y equals to 0. Kapag naman daw po ang degree ng pinakamataas na degree ng numerator ay equal sa pinakamataas na degree ng denominator, ang gagawin po natin, yung may pinakamataas, yung coefficient ng may pinakamataas na degree sa numerator, ay i-divide natin sa coefficient ng may pinakamataas na degree sa denominator. Okay? And then, ang case number 3 naman natin, kapag daw ang degree, pinakamataas na degree sa numerator ay mas mataas sa pinakamataas na degree sa denominator, then wala po tayong horizontal asymptote. Okay? Yan. So, same example po, kukunin natin ang ating horizontal asymptote. So, let f of x equals x squared minus 1 over x. Okay? So, ano yung pinakamataas na degree sa numerator? 2. Sa denominator is 1. Automatic po, 1 po yan kapag x lang. So, 2 is greater than 1. Therefore, yan po ay case number 3. Okay? The degree of the numerator is more than the denominator, then we have no horizontal asymptote. Okay? Second example naman po natin, yan. So, g of x equals x minus 4 over x minus 6. Ang degree ng numerator, parehas lang yan silang 1. Okay? Parehas lang yung degree nila 1. X raised to 1 and x raised to 1. So, ano daw gagawin? We will divide the coefficient. So, automatic kapag x lang yan, meron po yung coefficient dito na 1. Okay? Yan. So, yung iba, minsan sinasabi 1x, pero yan po ay x lang, no? Pero meron talagang 1 dyan. So, anong gagawin natin? I-divide natin yung coefficient na 1. 1 divided by 1. So, ang atin pong horizontal asymptote is y equals positive 1. Okay? Our third example, h of x equals 2x plus 1 over x plus 5. Okay? Magkaparehas pa din po, no? Kasi automatic, meron po yung exponent na 1. So, same lang yung degree nila, parehas 1. Anong gagawin? Ito ay case number 2. So, yung coefficient dito ang ipag-divide natin. Okay? So, anong mangyayari? 2 divided by 1. Ayan, ang ating pong horizontal asymptote ay 2. Okay? Next, for the I of x, same lang din po. Meron tayong parehas na degree, 1. So, ang ating coefficient also is 1. So, we will divide, no? 1 divided by 1 is equal to 1. 1 divided by 1 is equal to 1. Okay, check natin to. This is 1. Okay? Next. And for the last one, ang ating pinakamataas na degree sa numerator ay 2. So, mas mataas ang degree ng denominator. Ito po ay case number 1. Okay? Therefore, ang atin pong horizontal asymptote is y, automatic y equals 0. Or magfo-fall po siya sa ating x-axis. Okay?
So that's all now about vertical and horizontal asymptote. Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe.